Posibleng patigil ang biyahe ng mga eroplano kung kukulangin ng supply ng jet fuel. Live mula sa NAIA Terminal 3, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, hanggang kailan tatagal ang supply natin ng jet fuel? Alam mo, Jiggy, sabi ng mga airline, Philippine Airlines at Cebu Pacific, may sapat pa silang supply ng jet fuel. Pero alam mo, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang mauuwi tayo sa grounding ng mga eroplano dahil pahirapan na yung pagkuha ng supply ng langis. Pero alam mo, bago pa man magkaroon ng grounding, nagdeklara na ng suspension ng mga flights ang Philippine Airlines. Katulad na lang nitong isang flight nila simula April 16, wala na munang biyahe mula Cebu papuntang Guam. At sa April 19 ay suspendido rin muna yung mga flights nila mula Cebu papunta sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Maliban na lang sa May 1, 3, 24 at 31. Wala rin munang flight ang PAL mula Clark papuntang Siargao simula sa May 4 at sa Cebu papuntang Ozamis simula sa May 5. At gayon din yung mula Cebu papuntang Calbayog, Samar simula sa May 6. Maghintay lang daw ng abiso kung kailan magre-resume ang mga flights ito. Pero kung matatandaan natin, ang Cebu Pacific nag-announce na rin ng mga suspension ng ilang mga flights sila. At just today ay inanunsyo ng Cebu Pacific na kanselado muna yung kanilang mga flight papuntang Dubai. Kasi nag-impose ng restrictions muna yung Dubai International Airport at kung kailan magbabalik itong mga flights ng Cebu Pacific papuntang Dubai, ang sabi ng Dubai authorities until further notice muna ito. Jiggy. Medyo komplikado nga, Gerard, no? At sa ngayon, yung pamasahe sa eroplano ay kumusta na? Jiggy, sa ngayon wala pa naman pagtataas ng pasahe sa aeroplano. Pero para dun sa mga bibili pa lang ng ticket simula sa April 1 ay mas mataas. Siguradong mas mataas na yung babayaran ninyo dahil yun din yung simula nung pagpapatupad ng mas mataas na fuel surcharge na inaprubahan ng Civil Aeronautics Board. Yung base fare natin, essentially pareho pa rin siya, Jiggy. Merong inaprubahan na range ang CAB kung magkano lang yung pwedeng singilin ng mga airline. Pero dahil dynamic pricing ito, depende sa demand at supply, mukhang yung pinakamahal o yung upper end nitong range na ito, yung sisingilin sa mga pasahero. Pakinggan natin ang paliwanag ng mga grupo ng mga travel agencies tungkol dyan. Since kukonti yung magtra-travel, tataas din talaga yung and affected na naman yung business ng airlines. It's going to be like the pandemic Ganun na naman yung effect niya. So for us, for travel agents and tour operators talaga, very bleak ang next few months namin. Kasi hindi rin namin alam what will happen. At Gerard, nakikita natin sa likuran mo, no? Ang daming mga pasahero, mga pauwi na ba sila ngayong para sa Holy Week? Jiggy, tama ka. Nagsisimula na nga dumami yung mga pasahero dito sa NAIA dahil sa pagtataya naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, doon sa mga airport na minamanage sila, hindi nga lang kasama yung NAIA doon, doon sa mga minamanage silang airport, posibleng umabot ng 6.5 million ang bilang ng mga pasaherong gagamit ng mga airport na yan ngayong Semana Santa. Mas mataas yan kumpara sa 6 na milyon na naitala nung nakaraang taon. Hindi pa raw ramdam yung epekto ng mas mataas na presyo ng crudo dyan dahil karamihan sa mga pasahero dyan ay nabili yung kanilang mga tiket nung pang nakaraang taon o nitong mga nakaraang buwan bago nagsimula yung gulo dyan sa Middle East. At Jiggy, inform na rin natin yung mga pasahero na babiyahe sa mga susunod na araw. Simula sa March 28, ngayong Sabado ay ikakasana ng Department of Transportation yung Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. Ano ba ibig sabihin nito? Mas magiging maigting yung seguridad, mas maraming security personnel at may mga help desk din na may mga personnel na tutulong sa mga pasahero para maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 3. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.